may sleep-wake cycle tayo eh. Pag sinira mo yung sleep-wake cycle mo, papangit. Mahirap ulit patulog. Usually sa mga pasyente ko, sinasabi ko, sa gabi ka mag-inom ng mga maintenance mo. Lalo na yung pang blood pressure para yung stroke sa umaga may iwasan natin. Bigyan mo yung lahat-lahat kaya sa Panginoon. Kahit na mag-isip ka ng mag-isip, gagaling ka ba o hindi ka magkakastroke kinabukasan, edi ipaubaya mo sa Kanya, then mas masarap ang tulog mo. Sa mga viewers po namin, konting reminder lang. Lahat po ng sinashare ni Dr. So dito ay informational lamang, di ba, Doc? Yes. O hindi ito pa yung medical na personalized, hindi siya equivalent ng nagpakonsulta kayo. So kung meron ho silang nararamdaman o tingin nila kailangan nila itong gamot na XYZ, kailangan ho magpatingin po kayo sa inyong doktor kasi po sila ang nakakaalam ng inyong medical history at kami nagbibigay ng dagdag kaalaman lamang. Kumusta po mga kababayan? Nandito ulit ang Medico.ph. As usual, ito si Glenn, ang Managing Director, and then ang ating Medical Director, si Dr. Anthony So. So last time, napag-usapan po natin yung kahalagahan ng tulog, magandang benepisyo ng tamang tulog sa katawan ng tao, and then syempre, yung mga masasamang pwedeng mangyari sa kalusugan natin kung kulang naman tayo sa tulog. This week, ang pag-uusapan natin ni Doc So, yung mga tips kung paano ma-attain yung tamang amount ng tulog at makatulog sa tamang oras. Yes, sir. So, Doc, kayo ang star of the show. Sir? Talas kayong i-request ng mga commenters natin. Take it away. So, dapat 7 to 9 hours ang pagtutulog. So, bibilangin nyo. Kailangan meron tayong schedule. Pag gusto nyo magising ng 6 o'clock, bibilangin mo na. 6 o'clock, so 6 hours. 10 o'clock, dapat matulog na kayo. Dapat may schedule yan. Kahit weekends. Kasi bakit? May sleep-wake cycle tayo eh. Pag sinira mo yung sleep-wake cycle mo, mapangit. Mahirap na ulit patulog. So, may schedule tayo, 10 o'clock. Now, may routine tayo. Kakain ka muna ng 7 o'clock. Kasi hindi ka pwede kumain ng 9 o'clock. Katulad nga ng mga chemical sa laboratorio eh. Kapag nag-mix ka ng mga ganitong chemical, siyempre i-mix mo dapat. Eh dapat tayo, kapag kumain tayo, lalakad-lakad mo tayo para mag-mix. Kung hindi, impatyo, pangit sa katawan. Tapos siyempre, minsan, apektado puso din. Okay, so 7 o'clock, routine. Ngayon, routine. 7 o'clock, kailangan kumain na kayo. So within 2 to 3 hours, yun ang pagkain niyo. Hindi pwedeng sobrang busog bago matulog. Okay, so may routine kayo. Then, maliligo kayo. Yung warm. Masarap ang warm para makatulog tayo. Then, toothbrush. Tapos, siyempre, may mga stretching. Then, yung to-do list. Anong gagawin mo bukas? Kasi mag-iisip ka anong dapat gagawin ko? Anong gagawin ko? Baka makalimutan ko. Ang gawin nyo, sulatan ninyo bukas na umaga kung anong dapat gawin. Tapos, iwan mo na. Huwag mo nang tatandaan yun. Lagi mo lang sa tabi para at least hindi mo nang iisipin yun. Actually, hindi ko naisip agad yun na isa sa mga nakakapag-induce ng insomnia, kakaisip mo sa gagawin mo bukas, Yun. may konting anxiety, no, Yun. Doc? Pero kung naisulat mo na, di wala ka nang isipin talaga. Now, yung environment naman, siyempre, yung 5 senses. Number 1, mata. Kailangan dilim. Yung utak kasi natin, pag may ilaw, babawasan niya yung melatonin. Yung melatonin, nagpapatulog. Ngayon, pag madilim na, yung magsisigdan sila, oy, magsikret ka ng melatonin para makatulog. So, lalabas ang melatonin, matutulog ka. Ngayon, pag may ilaw ka, hindi ka makatulog. Pero na lang siguro kung matatakutin ka, no, Doc? Yun Mas lang. makatulog ka pag may ilaw. Yeah. So, gawin mo, yung ilaw, medyo malayo. Medyo malayo para manindag mo lang para di ka matakot. Yun, that's number 1. Mata. Number 2, tenga. Nakakatulog ka nga kapag maingay, katulad sa EDSA, maingay. Diba? Kaso lang, pangit ang tulog din yun. Yung quality ng Quality, sleep, no, Doc? oo. Opo. Nagigising ka eh. So, pangit yun. Lagi ka lang ng yung mga earplugs para makatulog ka ng mabuti. Parang ano nga, no, Doc, kahit mahabang tulog mo, kung parang mababaw, irritable ka pa rin gising mo eh. So, earplugs. Then, syempre, yung touch, kailangan malamig. Aircon or electric fan. Sa akin, may ideal na 25 degrees Celsius. Pero may mga iba, sa Amerikano, ang ideal niya 17 to 19 degrees Celsius. Ginaw na ako noon. Hindi na ako makatulog noon. Then, yung smell. Minsan nagpapalagay sila ng mga aroma, yung mga lavender para masarap ang tulog. Di ba? Then, may mga iba, taste naman, yun, mga chamomile tea para masarap ang tulog. Ang tsaa, okay lang, no, Doc? Yeah, yung mga chamomile. Yung ibang tsaan na may caffeine, iiwasan natin. Okay, kasi ang caffeine nagpapagising. Yes. Parang kape, no, Doc? Yes. Then, panglima, yung mga maintenance natin. Kailan nagkaka-stroke usually? Di ba pag naliliko, Doc? Pag umaga. Pag umaga? 6 to 12 ng umaga, tumataas ang cortisol level, tumataas ang BP. Yun ang palaging nakakatakot. So, usually sa mga pasyente ko, sinasabi ko, sa gabi ka mag-inom ng mga maintenance mo. Yung mga pang-blood pressure mo, pang-cholesterol mo, pang-sugar mo, yun, sa gabi. Lalo na yung pang-blood pressure para yung stroke sa umaga, may iwasan natin.
Okay, dapat pala talaga gano'n ano. Then kung mahirapan ka matulog, meron tayong mga supplements ka, melatonin. Mura lang yung melatonin, tig-pipiso lang yun. 'Yun madalas kong marinig 'yan, Mm. Doc, na tumutulong sa may insomnia. Safe naman po itong melatonin. Very safe, Okay. melatonin. So 3 milligrams or 6 milligrams, mura lang yun. Then kung hindi dun, may mas maganda pa nga, magnesium. Magnesium. Oo, iba-ibang magnesium yon. So may mga ibang magnesium para ma-relax ang muscles mo, may mga iba para sa brain function, may iba para sa tiyan. Mag-research na po tayo or next time gawin natin yung iba't ibang klaseng magnesium. Maganda yung magnesium. Then minsan-minsan pwede kumain ng banana kasi mataas ang tryptophan. Pati yung mga lean meat, no, na mataas ang tryptophan na nag-change siya papuntang melatonin ulit. Okay. Natural pa na source 'no? Oo, natural source. Now, number 6, yung sa taas, siyempre, konting basa ng Bible, mag-pray, mag-yoga, tapos yung mga books, kasi kailangan mag-research pa rin tayo, mag-aral tayo. Yon, wag lang sa cellphone. Pag-usapan natin sa don'ts yan eh. Sa Mm. don'ts yan, abangan mo. Oo. Okay? Then, pinakahuli, kung may asawa ka, di ba, araw-araw tayo magsisex para mapagod, masarap ang tulog. Kasama po talaga 'yun na Doc. Oo, kasama. Note ha, ang pino-promote ni Doc 'pag asawa mo na. Pero Asawa. yung iba well, alam naman na natin 'yan, napangaralan na tayo ng mga magulang natin. Actually Doc, gusto ko yung sinabi niyo about sa pagbasa ng Bible tsaka sa pagpe-pray kasi kahit naman studies sinasabi nakakatulong 'yan sa pagre-relax tsaka pagbabawas ng stress. And siguro kung iisipin lang naman nating mabuti kung may anxiety tayo, may mga problema tayo, minsan magbasa ka lang ng Bible, comforting 'yun, nakakatulong talaga eh, no? Tama. Okay. Tsaka magdasal ka na kung ano natatakot ka, sana hindi ako magka-stroke or magka-atake bukas. Eh, di bigyan mo yung lahat-lahat kaya sa Panginoon. Kahit na mag-isip ka ng mag-isip, gagaling ka ba o hindi ka magkaka-stroke kinabukasan, eh, di ipaubaya mo sa kanya, then mas masarap ang tulog mo. Correct. At kung matatakutin ka at ayaw mo magpatay ng ilaw, magbasa kang Bible, eh, di mapapanatag ka na yung mga pinapanood mo, hindi mo na maiisip, patayin mo na ilaw, mas maganda tulog mo. Okay, so yun, super dami na magagandang tips for better sleep ni Dr. So. Sana masunod po ninyo. Alam ko hindi naman sa lahat pwede kasi syempre may mga nagtatrabaho ng night shift sa atin. Meron talagang kailangan sumideline dahil hirap buhay eh. Pero sana po kahit ilan lang dito masunod nyo para kung hindi man masyadong consistent sa quantity ng sleep, yung quality naman sana malalim din yung mga tulog nyo. Okay, super daming health benefits. I-apply na po natin. Again, this is Glenn, ang inyong Managing Director sa Medico.ph with my partner, Dr. Anthony So, ang ating Medical Director, saying stay happy, stay healthy. See you sa next episode kung saan pag-uusapan natin ang mga bawal nyong gawin bago matulog. Bye-bye!